Hindi naman totoo ang mga aswang, 'di ba? Hindi lahat ng bagay ay dapat alamin mga bata. Ang ilang katotohanan ay mas mabuting manatiling lihim. Sa isang liblib na baryo na hindi ko napapangalanan pa, madilim at malungkot ang paligid tuwing dapit hapon. Ang mga kalye ay nababalot ng katahimikan. Tanging tunog ng mga kuliglig at tahol ng aso lang ang maririnig. Ang mga bahay ay nakasarado ng mga bintana at ang mga pinto ay sinasara ng mga residente sa takot sa mga nilalang na gumagala sa gabi. Ang mga tao sa baryo ay matagal nang nabubuhay sa anino ng takot sa mga aswang. Mga nilalang na nag-aanyong tao sa araw at nagiging halimaw tuwing gabi. Hindi na mabilang ang mga pagkakataong may nawawalang bata o kaya'y mga kalalakihan at kababaihan na natatagpuan wala ng buhay sa umaga. Isang gabi ng Agosto, nang ang buwan ay bilog na bilog at maliwanag ang sinag. Si Mateo, isang binatilyo na kilala sa kanilang baryo bilang mapangahas at hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Naglakad ito patungo sa gubat. Kasama niya ang kanyang kaibigang si Lito. Nakagaya niya'y walang takot sa mga kwento ng aswang. Narinig mo ba ang kwento ni Aling Marta tungkol sa aswang na naninirahan sa gubat na ito? Tanong ni Lito habang sila'y naglalakad. Oo, pero hindi naman ako naniniwala sa mga yon. Wala namang pruweba. Habang sila'y papalapit ng palapit sa gitna ng gubat, napansin nila na tila lalong dumidilim ang paligid. Ang mga puno ay tila nagbabantay at ang bawat kaluskos ng mga dahon ay nagdudulot ng kilabot. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila hanggang sa marating nila ang isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga halamang gabot at anting-anting. Dito na yata yun. Sigurado ka bang gusto mo pa rin magpatuloy? Bulong ni Lito. Tumango si Mateo at lumapit sa kubo. Kailangan natin malaman ang katotohanan. Sa paglapit nila sa pintuan ng kubo, biglang bumukas ito ng kusa. Walang ilaw sa loob, ngunit may kakaibang amoy na nagmumula sa loob. Sa loob ng kubo, napansin nila ang mga kakaibang kagamitan at mga palamuti na hindi karaniwang makikita sa bahay ng isang tao. May mga bote ng langis, halamang gamot, at mga anting-anting na nakasabit sa mga pader. Sa gitna ng kubo, may isang lamesa na may nakalatag na mga papel at mga bagay na tila gamit sa ritual. Parang bahay ito ng mangkukulam, sabi ni Lito. Pero wala namang mangkukulam dito sa atin, di ba? Hindi sumagot si Mateo sapagkat napansin niya ang isang aklat na nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Sa bawat pahina ng aklat, may mga larawan ng mga halimaw at mga kakaibang simbolo. Mateo, tignan mo to, tawag ni Lito habang nakaturo sa isang sulok ng kubo. Doon, may isang malaking banga na puno ng dugo. Sa tabi nito, may mga buto ng hayop at tila mga piraso ng balat. Ito na yata ang pinagmulan ng kwento ni Aling Marta. Habang tinitignan nila ang paligid, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman nila ang malamig na hangin na tila nagmumula sa labas. At bago pa sila makapag-react,
Isang matandang babae ang biglang lumitaw mula sa dilim. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong ng babae na may malalim at malamig na boses. Sino po kayo? Tanong ni Mateo. Hindi maitatago ang kaba sa kanyang tinig. "Ako, si Aling Sabel," sagot ng babae. "At kayo, bakit kayo narito?" Gusto lang po naming malaman kung totoo ang mga aswang. Sagot ni Lito. Hindi po kami naniniwala sa mga kwento. Gumiti si Aling Sabel, isang ngiting puno ng hiwaga at misteryo. "Hindi lahat ng bagay ay dapat alamin, mga bata. Ang ilang katotohanan ay mas mabuting manatiling lihim." Habang nagsasalita si Aling Sabel, napansin ni Mateo na tila nagbabago ang anyo ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagiging pula at ang kanyang mga kuko ay humahaba at tumatalas. "Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat," babala ni Aling Sabel. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang sumara ang pintuan ng kubo at ang buong paligid ay nabalot ng dilim. Nataranta si Mateo at Lito. Anong gagawin natin? Tanong ni Lito habang hinahanap ang pintuan sa dilim. Ngunit bago pa sila makagalaw, naramdaman nila ang malamig na kamay na humawak sa kanilang mga braso. "Hindi kayo makakaalis dito ng buhay," sabi ng matandang babae na ngayon ay ganap ng nag-anyong aswang. "Pakawalan mo kami!" Sigaw ni Mateo habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit walang silbi ang kanilang lakas laban sa halimaw na ngayon ay tila nag-e-enjoy sa kanilang takot. "Kayo ang magsisilbing sakripisyo," sabi ng aswang. "Ang dugo ninyo ang magbibigay buhay sa akin." Sa gitna ng kanilang takot, biglang may liwanag na nagmula sa labas ng kubo. Ang pinto ay bumukas at isang lalaki ang pumasok. "Bitawan mo sila!" Sigaw ng lalaki na ngayon ay kinilala ni Mateo bilang si Mang Pedro. Ang kanilang kapitbahay na kilala bilang magaling na mangangaso. Nagpatuloy ang laban sa loob ng kubo. Si Mang Pedro ay lumaban gamit ang kanyang itak, habang ang aswang ay patuloy na nagpapakita ng kanyang lakas at bilis. "Mateo, lumakbo na kayo!" Sigaw ni Mang Pedro, ngunit hindi makagalaw ang dalawang binatilyo na tila nalamon na ng takot. Sa huli, sa tulong ng mga anting-anting na dala ni Mang Pedro, napaatras ang aswang. "Babalik ako at makikita nyo ang kapangyarihan ko," banta ng aswang bago ito tuluyang naglaho sa dilim. "Salamat po, Mang Pedro," sabi ni Mateo habang sila'y tinutulungan ng lalaki palabas ng kubo. "Walang anuman mga bata, pero dapat niyong malaman na ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi basta kwento lang. Totoo ang mga ito at dapat tayong mag-ingat." Makalipas ang ilang araw mula sa nakakatakot na karanasan, bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nananatiling sariwa sa isipan ni Mateo at Lito. Si Mateo, na dati ay hindi naniniwala sa mga kwento ng aswang, ngayon ay mas maingat na at mas magalang sa mga paniniwala ng kanilang mga ninuno. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang lola sa tabi ng bintana, naitanong ni Mateo na, "Lola, bakit kailangan ng mga aswang na magsakripisyo ng tao?" Tumango si Aling Marta at huminga ng malalim. "Ang mga aswang, Mateo, ay mga nilalang na nagmula sa kasamaan at kasakiman. Upang mapanatili ang kanilang lakas at buhay, kailangan nila ng dugo ng tao. Pero may iba rin sa kanila na naging aswang dahil sa sumpa o kasalanan. Ang ilan sa kanila
ay naghahanap ng kapatawaran at kaligtasan. Paano po sila makakakuha ng kaligtasan? Tanong ni Mateo. Sa pamamagitan ng sakripisyo, Mateo. Hindi lahat ng sakripisyo ay nangangahulugang kamatayan. Ang iba sa kanila ay naghahanap ng paraan upang magbago, upang bumalik sa kanilang pagiging tao. Pero mahirap ito at madalas ay nangangailangan ng tulong ng ibang tao. Muling tumahimik si Mateo. Iniisip ang mga sinabi ng kanyang lola. Sa kanyang isipan, ang imahe ng aswang na si Aling Sabel ay naglalaro, kasama ang mga tanong tungkol sa tunay na pinagmulan ng kanilang mga kwento. Ngunit alam niyang hindi lahat ng tanong ay may kasagutan, at hindi lahat ng katotohanan ay dapat alamin. Sa isang malayong bahagi ng baryo, si Aling Sabel, ang aswang na nagbanta kay Mateo at Lito, ay nag-iisa sa kanyang kubo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang luma at pinagkakatago-tagong aklat. Ang mga pahina nito ay puno ng mga sinaunang sulat at mga simbolo na naglalaman ng mga lihim ng mga aswang. Matagal ko nang hinahanap ang kaligtasan, bulong ni Aling Sabel sa sarili habang binubuklat ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila at pag-asa. Alam niyang may paraan upang siya'y makalaya sa sumpang nagpapahirap sa kanya. Ngunit alam din niyang ito'y nagmumula sa isang matinding sakripisyo. Habang binabasa niya ang mga sinaunang teksto, natutunan niya na ang tanging paraan upang matanggal ang sumpa ng pagiging aswang ay ang kusang loob na magsakripisyo ng sarili para sa kapakanan ng iba. Kailangan niyang ipakita ang tunay na kabutihan sa kanyang puso, isang bagay na hindi niya pa nagagawa sa mahabang panahon. Lumipas ang mga araw at sa kabila ng takot na dulot ng kanilang nakaraan, nagsimulang bumalik si Mateo at Lito sa kanilang normal na buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap na magpatuloy, ang alaala ng kanilang engkwentro kay Aling Sabel ay nanatiling buhay sa kanilang isipan. Isang gabi, habang sila'y nagkwekwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, napansin nila ang isang anino na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Mateo, may nakikita ka bang kakaiba? Tanong ni Lito habang nakatingin sa direksyon ng anino. Tila may tao sa gubat. Sagot ni Mateo. Pero hindi ako sigurado kung tao nga ba iyon. Nagdesisyon silang lapitan ng anino. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang lumabas si Aling Sabel mula sa mga puno. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang nakakatakot. Ang kanyang anyo ay puno ng kalungkutan at pag-asa. Hindi ako nandito para manakit, sabi ni Aling Sabel. Kailangan ko ng tulong ninyo. Nagulat si Mateo at Lito sa sinabi ng matanda. Paanong tulong ang kailangan mo? Tanong ni Mateo. Kailangan kong makalaya sa sumpa, sagot ni Aling Sabel. At ang tanging paraan upang magawa ito ay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo para sa iba. Kailangan kong ipakita ang tunay na kabutihan ng aking puso. Tulungan mo kami na maintindihan. Anong sakripisyo ang kailangan mong gawin? Sa gabing ito, kailangan kong magbantay sa baryo at protektahan ang mga tao mula sa iba pang mga aswang na maaaring manggulo. Paliwanag ni Aling Sabel. Kapag nakita ng mga Diyos na handa na akong magsakripisyo para sa kapakanan ng iba, maaaring makamit ko na ang kaligtasan. Nagdesisyon sina Mateo at Lito na tulungan si Aling Sabel. Ipinakalat nila ang balita sa baryo at sa kabila ng takot ng mga tao, nagkaisang maghanda para sa gabing iyon. Ang bawat bahay ay naglagay ng mga anting-anting at mga halamang gamot sa kanilang mga pintuan at bintana.
at ang mga kalalakihan ay nagbantay sa paligid ng baryo. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang lahat ay tahimik na nagbabantay, biglang may narinig silang mga kaluskos mula sa gubat. "Heto na sila," sabi ni Aling Sabel habang naghahanda. Lumabas mula sa dilim ang grupo ng mga aswang. Ang kanilang mga mata ay pula at ang kanilang mga pangil ay matatalas. Agad na nilabanan ni Aling Sabel ang mga ito, gamit ang kanyang natitirang kapangyarihan upang protektahan ang baryo. Sa kanyang paglaban, naramdaman niya ang bawat sugat at sakit, ngunit hindi siya sumuko. Nakita ni na Mateo at Lito ang tapang ni Aling Sabel. Kailangan nating tulungan siya. Sabi ni Mateo habang kinuha ang itak ni Mang Pedro. Tumakbo silang magkaibigan patungo kay Aling Sabel at tinulungan siyang labanan ng mga aswang. Habang naglalaban, biglang lumiwanag ang paligid. Ang buwan ay tila nagbigay ng liwanag na mas maliwanag pa sa karaniwan. Ang mga aswang ay nagsimulang umurong at sa huli, tumakas sila pabalik sa gubat. Sa gitna ng liwanag, si Aling Sabel ay nakaluhod. Halos wala ng lakas. Maraming salamat, sabi niya kina Mateo at Lito. Sa tulong ninyo, nagawa kong ipakita ang kabutihan ng aking puso. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Aling Sabel ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Unti-unting nagbabago ang kanyang anyo mula sa pagiging aswang ay naging tao na muli. Ang kanyang mga mata ay nagbalik na sa normal at ang kanyang mga pangil ay nawala. Salamat, sabi ni Aling Sabel habang bumabalik sa kanyang tunay na anyo. Kayo ang nagbigay ng pagkakataon sa akin na magbago. Ang buong baryo ay nagtipon sa paligid ni na Mateo, Lito at Aling Sabel. Sa kabila ng takot at pangamba, nakita nila ang tunay na pagbabago sa puso ng dating aswang. Ang sakripisyo ni Aling Sabel ay naging dahilan ng kanyang kaligtasan. Sabi ni Aling Marta, isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago at magpakita ng kabutihan. Mula noon, ang baryo ay nagbago. Ang takot sa mga aswang ay napalitan ng pag-asa at pag-unawa. Si Aling Sabel, na ngayon ay muling naging tao, ay naging tagapagturo at gabay sa mga kabataan, kabilang sina Mateo at Lito. Ibinahagi niya ang kanyang kwento ng sakripisyo at pagbabago, at naging inspirasyon sa lahat na ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa puso. Sa bawat gabi ng Agosto, tuwing bilog ang buwan, ang mga tao sa baryo ay nagtitipon sa ilalim ng puno ng mangga upang magkwentuhan at magpasalamat. Hindi na sila natatakot sa dilim sapagkat alam nilang sa kabila ng bawat anino ay mayroong liwanag ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat gabi, habang nag-uusap-usap, natutunan nila na ang sakripisyo ng isang aswang ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi tungkol sa paghahanap ng kaligtasan at kabutihan sa puso ng bawat isa.